Gabi na nga ng mga oras na to at kagigising ko lang. Nakatulog kasi ako ng mga bandang tanghali. Dahil yung tirang ulam lang naman namin kahapon, yung inulam namin kaninang tanghali at naubos namin yon. Ngayon ngang gabi kailangan ko magluto ng uulamin namin. Sabay ko na din palang inilabas dito sa rep yung mga pinamalengke namin kaninang madaling araw ni Daddy na pang-ulam namin sa loob ng isang linggo. Pag-uwi kasi namin ni Daddy galing palengke, hindi ko na naasikaso tong mga to, hindi ko na nalinis yung isda, hindi ko na paghiwalay sa plastic yung mga gulay, kaya ngayong gabi ko nagagawin. Madalas kasi talaga sa gabi ako mas full energy kaysa sa umaga, tanghali at hapon. Habang mag-aasikaso or magluluto nga ako na itong uulamin natin, pag-usapan nga natin tong nakaraang vlog ko. Nabanggit ko kasi sa vlog ko na yan na takot akong gumamit ng gas stove at mas gusto ko talaga yung induction. At may mga iilan ngang tumaas ang kilay, sinabihan akong kaartihan ko lang daw ang OA ko. And meron naman na ibang nag-comment na nagsasabi na mas maganda daw yung gas stove kumpara sa induction dahil mas delikado nga daw yung induction cooker. Kayo ba mga mamis, kung kayo yung tatanungin, ano ba yung sa tingin nyong mas magandang gamitin or mas okay or hindi delikadong gamitin, yung gas stove or yung induction cooker? Comment nga kayo dyan sa comment section sa baba para dun nga sa mga nag-comment sa akin na aarte ko daw, ang OA ko daw. Alam niyo mga mamis, hindi ko naman sinasadya na ma-hurt ko yung mga feelings nyo dahil naka-gas stove kayo. Pero okay lang naman sa akin na sinabihan nyo akong OA kasi OA naman talaga ako mga mamis, as in super OA talaga ako. Aminado naman ako sa part na yan mga mamis, pero ayoko naman kasi talagang isaalang-alang yung isip ko na araw-araw akong ma-stress, iisipin ko kung okay ba tong gas stove na to, kung wala ba siyang singaw, or kung hindi ba siya sasabog. At kung sasabihin nyo naman akong maarte mga mami, syempre ganun talaga pag magaganda. Charot! Hoy, joke lang yun mga mamis ha. Minsan talaga kahit ako natatawa na lang din ako sa mga pinagsasabi ko dito sa voice over ko eh. Pero hindi naman ako maarte mga mami. Sabi ko nga dun sa vlog ko na yon, mas nasanay talaga ako or lumaki talaga ako na diuling lang yung gamit namin. Kaartihan ba yung tawag dun? Pero may mga nag-comment din, nagsabi paano nga daw kung brown out, ano daw gagawin namin, wala kaming magagamit na lutuan. Syempre hindi naman siguro masama mga mamis kung bibili muna kami pansamantala ng mga lutong ulam or pagkain dun sa labas. Pero syempre sa karinderya lang naman makabibili ng pagkain kung sakaling mag-brown out nga at wala kaming gamiting na lutuan. Hindi naman kami bibili araw-araw sa fast food dahil wala naman kami pang fast food. Pero kung tatanungin nyo or magko-comment kayo dyan sa comment section sa baba, paano kung isang araw wala talagang kuryente, hindi na bumalik pang habang buhay? Syempre no choice ako mga mamis kung hindi gagamit na talaga ako ng gas stove. Ngayon kasi mga mamis, meron akong choice kaya mas pinili kong gumamit ng induction kumpara sa gas stove. Meron nga ding ibang nag-comment na nagsabi na hindi naman daw delikado yung gas stove basta nasa open air. Yung iba nga daw sa kanila nasa labas yung kanilang lutuan. Dati naman nung gas stove kami, gusto ko din talagang gawin sana nasa labas yung lutuan namin. Pero hindi naman pwede mga mamis dahil alam nyo naman, nangungupahan lang kami dito sa apartment na to at hindi lang kami yung mag-isa nakatira dito. Kung ilalabas namin dati yung gas stove namin, sana man dadaan yung mga kapitbahay namin dito. Kung nasa bandang dulo talaga sana kami mga mamis, sobra naman yung sinasabi nyong sana nasa open space yung gas stove. Pero hindi mga mamis, nasa pinakabungad kami at nasa tapat talaga kami ng terrace. At araw-araw dumadaan dito sa terrace yung mga kapitbahay namin. So ano na lang dadaanan nila kung ilalagay ko dati yung gas stove namin sa labas. Isa din pala sa dahilan mga mamis kung bakit mas pinili ko na magkaroon or gumamit kami ng induction kasi nga alam nyo naman na unti-unti ko tinuturuan si Athena na magluto ng mga madadali lang lutuin. Tsaka alam nyo mga mami, sa mga gaya namin na nangungupahan at maliit lang yung inuupahan, bagay na bagay talaga sa amin yung gantong klaseng lutuan. And para naman doon sa mga nagtatanong ng mga kamamis ko or mga kadadies na kung hindi daw ba malakas sa kuryente itong gamit kong induction, hindi naman mga mamis kasi simula naman nung ginamit namin to, hindi naman namin naramdaman yung pagtaas ng bill namin buwan-buwan. So ayun mga mamis, move on na tayo doon. Ito nga sa dami kong kwento sa inyo, sa dami kong chika, natapos na ako magluto ng ulam, nakapaggisa na ako ng ampalaya, nakapagprito na rin ako ng isda. Yung kanin, ininit ko lang yan kasi natira pa namin kanin yan kahapon, inilagay ko lang sa rep. Tapos ito, sinadukan ko na rin si Athena ng kanin kasi malapit na siyang matulog. May oras kasi si Athena ng tulog kapag meron siyang pasok kinabukasan. Pero kapag wala siyang pasok, okay lang na medyo late siya matulog. Hinimayan ko si Athena ng isda mga mamis kasi hindi siya marunong maghimay ng isda. Actually marunong naman pero si Daddy kasi mas gusto niya na hinihimayan ko pa si Athena tapos pinapa-double check na lang kay Athena kung may tinik pang natira. Kanina habang nagluluto ako ng ulam namin, isinabay ko na nga rin yung pagpapak ng sabon kasi nga si Daddy dinadaan niya yung sa drop-off point pag bago siya pumasok sa trabaho. Nung mga oras na yan si Daddy ay kumakain na din at ako dahil hindi pa naman ako nagugutom isasampay ko nga muna tong mga nilabhan kong mga damit namin ni Athena. Tapos sunod kong
kong isinalang yung mga short. Pero yung mga short, kinabukasan ko na isasampay yon kasi nga unahin ko munang isampay itong mga damit namin. Kaya kanang sabi ko sa inyo kanina, mas full of energy talaga ako kapag gabi. Kaya madalas talaga yung mga vlog ko mga mamis, nabubuo ko yun ng gabi, hindi umaga. Kasi pag umaga, tulog talaga ako dahil hindi naman ako nakakatulog ng maayos sa gabi kasi nga may mga sumasakit sa parte ng katawan ko, lalong-lalo na yung mga paa ko. Nung natapos naman na ako magsampay, dumiretso na ako dito sa lababo dahil tapos nang kumain si Atina at si Daddy. Hinugasan ko na itong mga hugasin para nga kinabukasan ay wala na akong hugasan. Yung ulam pala na niluto ko kanina mga mamis ay hanggang bukas na namin yun kasi madami talaga ang palaya, mukha lang konti sa video and hindi talaga namin mauubos yun or naubos yun. Sa isda naman, 4 lang talaga yung pinirito ko kanina. Tig-isa lang kami ni Daddy tapos 2 kay Atina. Bali bukas ko na ipiprito yung 4 lang natirang galunggong para bukas meron ulit partner yung ampalaya kapag ininit namin. Noong mga oras na yan, si Daddy naman ay nasa CR na kasi maliligo na. Alam niya naman si Daddy panggabi ang trabaho. Tuwang-tuwa nga ako ngayon mga mamis dito sa pwesto ng kusina ko or sa ilalim ng lagayan ng mga kawali ko kasi mas madali ko na silang nakukuha at mas madali ko na silang naibabalik dun sa lagayan kasi nga hindi nasiksikan dahil nawala na yung tangke. Ito naman natira naming ulam na ampalaya, marami-rami pa yan kasya pa sa amin dalawa ni Atina. Ilalagay ko yan sa rep para bukas lulutuin or initin ko na lang. Pagkatapos ko naman maglinis dito sa kusina, isa-isa ko naman inilabas ulit sa rep yung mga pinamili naming gulay pati isda kanina. Sa mga gulay mga mamis, wala naman bago. Kung ano pa rin yung mga dati kong binibili kapag namamalengke kami, ayun pa din naman yung binibili ko ngayon. Gaya ng sitaw, talong, ampalaya, dahon ng ampalaya, malunggay, syempre hindi mawala dahil paborito namin, sayote at saka yung kangkong. Yung mga isda naman na binili ko, bangus, tilapia, galunggong, tapos bumili lang ako ng chicken breast para pang adobo or di naman kaya pang tinola or di naman kaya pang chicken curry. Nung napag-iwahiwalay ko naman na sa plastic yung mga gulay, ito nga nagsimula na ulit ako magpunas-punas dito sa kusina at nag-spray ako kasi nga medyo malansa at mamantika dahil nga nagprito ako ng isda. And tignan niyo mga mami, simula nung tinanggal ko yung gas stove, mas lumuwag talaga dito sa may lutuan area ko. Syempre hindi pwedeng kalimutan ang maghilamos pagkatapos kumilos. Ang mantika pa naman ng isda na niluto ko kanina, syempre habang nakahawak ako sa sandok, kumahawak din ako sa mukha ko kaya napupunta yung mantika sa mukha ko. Hello pala kay Ma'am Ali na nag-order ng sabon at sabi niya maganda siya gamitin kasi nawala daw talaga yung pagka-oily face niya. Ako din mga mami, sabi ko naman sa inyo yan araw-araw, nawala talaga yung pagiging oily face ko simula nung ginamit ko tong sabon na to. Basta consistent lang sa paghihilamos. Anyway, sa mga hindi pa nakakapag-try ng sabon, ilalagay ko na lang ulit yung link dyan sa comment section sa baba at check out na kayo mga mamis kasi konti na lang ulit yung stocks. Nung natapos na ako maghilamos, akala ko ay makakapagpahinga na ako pero hindi pa pala kasi kailangan kong lumabas. Pero bago ako lumabas, naglagay muna ako ng sunscreen. Ang ganda ng sunscreen na gamit ko ngayon mga mamis. Nung December lang to, galing tong Korea. Ang ganda nito sa mukha mga mamis. Kapag naglalagay ako nito, parang ang soft-soft lalo ng mukha ko. E tignan nyo pinagkaiba, diba? Nung wala akong sunscreen kanina sa may sunscreen na ako ngayon. Hayaan nyo mga mamis, by next month, baka meron na rin akong gantong sunscreen from Korea. Legit na galing talagang Korea. Nag-uusap lang kami ng friend ko kung paano niya may papabox kasi nga, hindi pwedeng konti lang kasi malulugi sila sa pagpapabox from Korea to Philippines. Kapag dumating yung box na yun mga mamis from Korea, update ko agad kayo dito sa vlog ko para nga makabili na rin agad kayo ng sunscreen na ginagamit ko. Ito nung nakapag-sunscreen na ako, lobas na nga ako at tumiretso na ako dito sa National Bookstore kasi si Atina nagsabi na bilan ko daw siya ng notebook kasi nga, puno na yung notebook niya, yung mapping notebook tsaka yung assignment notebook niya. At ang nakakaloka mga mamis, bibilhan ko na naman si Atina ng ballpen. Hindi ko maalala mga mamis kung November or December ba nung huli akong bumili ng ballpen ni Atina at dinamihan na namin yun na puro color black lang. Parang akong sakali, nahiramin ulit yung isa niyang ballpen ay meron siyang ballpen na isa. And sabi ko naman sa kanya, pag may nanghiram sa kanya, ibigay na lang niya yung extra niya. So, ang ending mga mamis, kakabigay ni Atina ng ballpen niya, siya yung nawalan, pati yung mismong ginagamit niya. Hiniram din sa kanya at nung binalik sa kanya ay wala ng tinta. Hindi ko na matandaan kung pang ilang beses na bili na namin to ng ballpen sa kanya at hanggat hindi natatapos yung school year, alam kong bibili pa ulit kami sa mga susunod na araw. Wala namang kaso sa amin yun mga mamis kung madalas kami bumili ng ballpen ni Atina kasi mga bata din naman yung mga classmates niya and mababait naman yung mga classmates niya mga mamis. Akala lang talaga siguro ng mga classmates ni Atina ay meron kaming factory ng ballpen kaya sa kanya lagi nangihingi or nangihiram.